Alright, so for today's video, magagamit natin for the first time itong all new 2025 KTM 390 Duke. Tara, let's go! So purely first ride impression lang yung gagawin natin for today. Kasi first time ko lang din makakagamit ng 390 Duke. Kahit yung previous model hindi ko na try. So first impression, sobrang lightweight ng bike na to. Ramdam mo sa handling na magaan lang siya. And napakalambot din ng clutch, tsaka ng shifting. And for me talaga nag-stand out din yung full color TFT panel. Napaka-vibrant ng kulay. Medyo maaraw ngayon and yet sobrang visible ng panel. Nice! Oh, very torquey ah. Nakakatuwa pala to guys. Pero sa mga nag-e-expect ng full review, don't worry, gagawa natin to since nasa atin naman tong 390 Duke for a few days. Pero for today, talagang i-enjoyin ko lang yung first time ko dito sa bike na to. And kung meron pala kayong specific content na gusto about the 390 Duke, comment it down below lang, let me know para ma-line up natin. Medyo maalikabok lang, pero yan, ganda no? Alam ko, busog din sa tech tong bike na to, kaya I'm also excited to find out kung ano yun and to show to you guys. May nakikita lang akong limit dito sa panel, nakalagay 156 kilometers per hour. So may nakaset na speed limiter. Pero don't worry, titingnan natin kung pwede nating palitan yan. Pero sa ngayon, mukhang yan lang yung top speed na pwede natin gawin. In terms of seat height pala, ay yung 5'8", pero flat foot naman natin, 1 foot down. Abot na abot. Medyo narrow kasi yung upuan nitong 390 Duke. Kaya I'm sure kahit shorter height ka, kayang-kaya pa rin to. Quezon Avenue na yata to. Sa QC kasi natin pinick up to, then dadalhin natin sa Parañaque. And wala pang RFID dito, kaya hopefully sana makapasok tayo sa Skyway kung meron dong cash lane. Kasi bagong-bago pa to. 200 plus kilometers pa lang tinatakbo. And as far as I know, meron ding launch control tong bike na to. Kaya nga lang, unfortunately, hindi rin natin matatry. Kasi alam ko dun dapat 1,000 kilometers na yung tinakbo ng bike para ma-enable yun. Ito yun, no? Limit 156 kilometers per hour. Medyo traffic nga lang. Pero so far so good. Kita nyo naman dito yung temperature ni 390 Duke, still okay. Ayan, no? Coolant temperature 90 degrees. Medyo mainit ngayon, medyo matraffic. And since first time kasi natin gumagamit ng KTM Duke, ang naririnig ko kasing feedback in the past is umiinit daw to. Pero ngayon nga, again, matraffic, mainit ang araw. And so far, okay naman si 390 Duke. Alam ko sa March 15 pa naman yung bawal na mag-skyway or mag-expressway pag walang RFID sticker. So dapat pwede pa tayong pumasok dito. So skyway, stage 3 entrance. Motorcycle below 400cc not allowed. Pwede naman tayo kasi itong 390 Duke is 400cc on paper. Pero as far as I know, itong 2025 model is 399cc in actual. Saan boss pwedeng pumasok ng ano? Walang RFID? Ito sir. Kakaliwa ko dito. Salamat po. Bago kasi. Sa March 15 pa yung bawal na no? Thank you sir. Alright, alright. So dito daw tayo pag walang RFID. Ayun, meron palang lane dito. No RFID. So pinagbabawal na technique na naman tayo. So excited na tayong matry itong 390 Duke sa Skyway. Kasi pag yung Z9 ang dala natin dito, since mabigat yun, very stable kahit at high speed. Pero since magaan tong 390 Duke, I mean relatively lighter than the Z9. So curious na ako kung kamusta ba yung feels nito sa highway. The first time kong dadaan dito nang walang RFID. So need na bang bayaran kung saan ang exit? Hey, good afternoon po. Babayaran na po kung saan ang exit? 120. Magbabayad pa po sa sukat? Alright, so nagbayad tayo ng 129 dito. Pero magbabayad pa tayo sa exit. Papakita ko lang po to. Okay, kasukat. Alright, we're good to go. Okay, Skyway Gaming 2025 KTM 390 Duke. Buti na lang, pinalitan na nila yung speed limit dito. Dati kasi 60 lang ang max, ngayon 80 na. So ano lang tayo, within the speed limit dapat. Pero so far I mean, mahangin usually sa Skyway. And I feel stable naman. And gusto ko rin pala yung sitting position ko dito At least for my height, I'm 5'8". Tamang tama yung taas ng handlebar. Upright na upright yung riding position ko. Hindi mo na ako nakasubsob. Nakakatuwa talaga tong Skyway no? Kasi dati nung wala pa to,
Pag magta-travel ka from South to QC, 2 to 3 hours ang biyahe mo dahil sa traffic. Pero ngayon, less than 1 hour na lang. Minsan nga, kaya pa ng 30 minutes. May mga nakalagay pa rin 16 ganyan, no? Kahit 80 na yung speed limit. Pero syempre, since naked bike to, expect nyo na pag nasa highway kayo, talagang yung wind, hahampas sa'yo. Pero part of the fun na yon ng riding a naked bike. Pero pansin ko rin pala, there's a bit of a vibration. Nararamdaman ko sa upuan tsaka sa handlebar. Pero it's understandable naman given na this is a single cylinder bike. Sarap din bumengking-bengking dito. So safe to say the new 390 Duke is a very sporty bike. Hindi lang sa itsura, even sa handling, sa feels when riding it. And I like the torque, Kung baga kahit 400cc lang to, hindi ka mabibitin. Nakakatuwa rin ano, no, yung shift light niya. Color orange ba yun? Tingnan nyo. Orange nga. Yeah, at 309,000 pesos. Sulit na sulit to, lalo na sa mga naghahanap ng first big bike. Naalala ko kasi yung first motorcycle ko, yung Yamaha MT-03, sa 321cc. Ang bili ko yata dun is around 240,000 pesos plus, pero hindi pa siya expressway legal. So imagine kung meron na to nun at 309, konting dagdag na lang, pwede ko na ipasok ng highway, di ba? Yun ang natutunan ko kasi, kung bibili ka ng first big bike mo or first motorcycle, mas mainam na pwede mong ipasok sa highway. Believe me. Ako kasi yung MT-03, after a few months, wala, na-outgrow ko na kagad, and binenta ko na rin kagad kasi nga nagsawa rin ako kakadaan ng service road. Kung nagmumotor ka, talagang gugustuhin mo rin makadaan ng expressway. Power is effortless dito. And nakakatuwa kasi very stable din siya. Like yun, ang lakas ng hangin, no? Not sure kung rinig sa mic, pero talagang humahampas sa atin, sa jacket natin. And yet I feel planted naman on the road. Ayun na, C9. Hindi tayo makakasabay dyan. Braking is okay din. Yeah, I feel confident naman sa brake nito. I-adjust lang siguro natin mamaya yung shift light niya. Ayun, no? Pag lumagpas ka ng 6 RPM, umiilaw na eh. Or siguro kasi bago pa lang. Oo nga, no, braking pa lang pala to. Pero hard braking na to for sure. Kasi talagang for review and test ride tong unit na to eh. Suspension is good. Matagtag sa part na to eh. Oh, nice, nice. Pero going back to sa break-in, so for sure hard break-in na rin naman to, kasi may mga gumamit na before me. Pero kanina pala nung papasok tayo ng Skyway, medyo nag-worry ako na baka questionin to kung 400cc ba talaga. Kasi may napanood na akong ganung video before eh, pero wala namang pumansin kanina. So mukhang sa looks pa lang eh, alam na nilang legit na big bike to, na expressway legal na big bike. Pag nasa Skyway pala kayo, tapos naka 2 wheels kayo, huwag kayong dadaan dito, yung sa part na yan, nakita nyo. Madulas kasi yan. Yan, lalo na pag umuulan. Bilis ng biyahe, no?
So again, hindi ka mamumroblema sa power dito. I mean, hindi ka mabibitin ha. So for me, itong 390 Duke is tame enough naman for beginners. Pero meron ding wild side kung ang gagamit seasoned riders. And siguro one more thing na gusto ko dito is yung kulay niya. It's bright orange. And again, alam naman natin yun na pag nagmumotor ka, it's very important na highly visible ka sa kalsada. And with this color, talagang kita ka naman ng mga kasabayan mo on the road. Alright, sukat exit. So dito tayo sa kanan. No RFID. 253. Alright, so nagbayad tayo ng 100 plus doon. Then 253 dito. Magastos din pala. Alright, so QC to Parañaque. Easy kay 390 Duke. Pero tumatalon lang talaga to. Yun. So kung beginner ang gagamit dito, hinay lang sa throttle. Ayun, no? Alright, so again, first impression ride lang muna tayo ngayon. Pero so far, I like what I'm seeing, I'm feeling sa bike na to, and looking forward sa full review na gagawin natin. So by the way, doon pala sa mga hindi pa nakasubscribe sa atin, please click the subscribe button below, like and share the video, and pa-click na rin yung notification bell para ma-notify kayo pag meron na tayong mga bagong upload na 390 Duke videos. So again, kung interesado kayo sa bike na to and meron kayong mga specific content na gusto makita, comment it down below lang. So maraming salamat sa mga nag-join sa atin today. Kita-kita sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.